for the warm welcome, no? For the warm introduction. Ayan. So, muli niyo naman nakita ang aking pagmumuka. Sorry, medyo madilim kasi ang aking ilaw ay napundi. Naghanap lang ako ng pansamantala. Pansamantala, joke lang. So, ginawan ko lang muna ng paraan. Kaya medyo madilim yung ilaw ko. Bawi ako next time. Ayan. So, bibili muna mamaya ng ilaw. So yan, no, amazing morning, no, sa ating 28,000 participants. Yan. So, ang aking magiging topic is topic ko na rin siya before. So, kumbaga parang nakakatuwa lang na yung mga napupunta sa aking topic kahit papaano gamay ko na rin ipaliwanag, no? So, kumbaga parang basic na lang ito sa akin. No, so amazing morning po, especially sa mga baguhan. Kung may bago man po dito sa ating Zoom training, no? Welcome to the club. Yan. Welcome to the Millionaires and Successful People's Club, di ba? Yan. So, welcome po sa Team Conquerors. So, yung topic po natin for today is malaki po ang papel nito sa ating negosyo. So, maganda pong na makapakinig tayo, no? At maunawaan natin ng maayos para rin po kasi ito ay tawag ito, kumbaga parang mag-click, no? Kasi ito po ay isa sa mga way kung paano po kami or tayo na magkakaroon ng magandang tawag nito, sales, no? When it comes sa selling, no? Actually, ito rin po ang isa rin sa way para makakuha ka rin ng mga pay-in mo, no? So, hindi ko na rin masyadong patatagalin pa. Yan, i-share ko na yung screen ko, no? Pasensya na ha, hindi ko, hindi ko mababasa yung mga magiging chats ninyo, no? So, later po, after ng topic, pwede naman po magtanong. So yan, no. Nakikita na po yung screen ko. Pakisagot na lang po ako kasi di ko mababasa yung ano. Yes po. Nakikita Yes, na po. ma'am. Yes, ma'am. Ayan. Thank you po, no, sa pagsagot. Yan. Yan. So, ang ating topic for today is about po sa Facebook page. So, familiar na po ba yung ilan sa atin dito? Ang Facebook page po kasi, ito ay commonly na nakikita natin sa Facebook from the word itself. Okay, no? So, sa Facebook, as you can see, as you can notice po, no, may mga nakikita tayo parang mga nako-commercial, no, na kung ano-anong mga products, no? Aside sa kanilang mga personal account na Facebook po, gumagawa tayo ng Facebook page para po sa ating business. No? Kumbaga parang yung tindahan natin, nilagay natin sa Facebook. Ibinukod lang natin sa ating personal account. Ginawan natin ng sariling account yung produkto na ating ipinipromote o binibenta. Yan. So ito pong business page natin ay isang commercial in nature and showcases the business products and services. So, and in many cases, offers content that the business audience would find useful. Setting up a business page on Facebook can be a great way to promote business online. So dahil nga tayo ay nasa modernong pamumuhay na ngayon, no? So halos 99% no, ng tao sa mundo ay gumagamit na rin ng social media. At ang number one dyan is si Facebook, no? So, isa po ito sa tool na maaari nating magamit para mas maipromote natin ng malawak ang ating negosyo. Maiparating natin kahit saang mang sulok ng mundo na tayo po ay mga legit distributors ng amazing pure organic barley. No? So gamitin natin yung opportunity na ito, no? Ito ay libre lang naman sa paggawa ng page. Wala naman pong babayaran. Not unless po kung medyo walang mag-guide sa inyo at may nakita kasi may mga ganyang offer din po, no?
na minsan lumalabas sa Facebook na may nagbebenta ng mga Facebook page. Pero this is to inform you po, lalo sa mga bago lang at hindi pa po alam yung mga Facebook page, is libre lang po ang paggawa nito. So nagiging sideline lang naman ng ibang tao yan na nagbebenta sila ng Facebook page. Pero sa isang banda, maganda na rin yung ganun na may nabibili, pero ingat lang po kung sakaling napili nyong o choice nyong bumili ng Facebook page, no? Kasi hindi natin po alam na kung yung mga followers po ng nabili ninyong Facebook page is hindi mga hacker, no? So yun lang naman po ang risk kapag ka bumibili po ng Facebook page. So mas mainam po talaga, mas preferred na gumawa na lang ng sarili, no? Kumbaga sa umpisa talagang mahirap lang kasi as in zero ka, zero followers, zero reacts, ganyan. But sooner or later po, no, mau-work out naman yan. Tulad po ng mga nagiging ah, tawag nito, struggles din ng iba, napagdaanan ko rin naman po yung ganyan, no? Nag-start po talaga ako kasi nung nag-start po kami dito sa business ng I Am Worldwide, no? As in, kahit na may work kami, hirap po talaga sa budgeting. No, so kung bibili ako ng Facebook page, medyo para sa akin malaking kabawasan na yun. So kumbaga para sa akin, dagdag yun sa gastos, no. Kaya ang ginawa ko, inaral ko lang din naman, which is my YouTube naman po, no. So wala rin po kasing mag-guide sa akin, no. So inaral ko lang kung paano gumawa ng Facebook page, and then yun na, nung nakagawa na ako, in-inform ko ang aking upline or yung aking ah angel mentor na si Mentor Nelson. So yun po, dito ang kagandahan po sa kay I Am Worldwide, no? At nagtutulungan, may tulungan system talaga. So kumbaga, kasi tinutulungan ka rin ng upline mo para pare-pares din tayong magbe-benefit dito, no? So yun lang naman, no, inform ko na libre lang ang paggawa ng business page. So ang business page ay better way na mai-promote natin ng mas malawak ang ating negosyo. So dito, can we use our personal Facebook for business? Yes, pwede naman po. Pero syempre may mga ah, dapat din tayong ingatan, no? Na mga bagay-bagay, mga personal nating activities, lalo na yung mga personal information natin na hindi dapat dinidisclose basta-basta. So, mas mainam po talaga na ibukod mo na lang. Ako po kasi, nung una na wala pa akong page, ito talagang personal FB ko ang ginagamit ko, no, sa pagpropromote. By posting lang, copy-paste, ganyan. So, tsinaga ko lang naman talaga hanggang sa makilala ako ng tao na ako po ay nagbebenta. Pero by that time po na ako ay nagpo-promote ng barley, hindi pa po talaga ako member. Ang member nung time na yon is si Mentor RJ lang. So, ang akin lang is, nung time na yun, ang target ko lang po kasi talaga by that time is mabenta lang yung mga box na yan. Dahil galit na galit po talaga ako nung una. Sa mga hindi pa po nakakaalam nung story ko, no? Paano ako napasok dito kay IM. As in, biglaan lang. Trinabaho ko si IM nang hindi ako member. Ang member ay hindi tinatrabaho. De, joke lang. So by that time po kasi is working si Mentor RJ. Ako naman po ay nasa bahay lang nung time na naging member si Mentor RJ kasi po ako'y may baby that time. So kapag panganak lang, pahingado, no? Kaya ako yung nag-workout, ako yung nagtrabaho ng pagpo-posting, and then si Mentor RJ lang yung taga-takbo ko sa pagpa-deliver or pagpapa-ship kasi hindi nga po ako makalabas basta ng bahay at may baby po ako. So, ganun yung naging teamwork namin mag-asawa. Dahil nga po tayong mga misis, yung mga makaka-relate sa akin, abay tuwang-tuwa nung makabenta ako gamit lang yung Facebook ko, no? At ang pinaka nakakatuwa pa dun is from abroad pa yung unang-unang buwan naman ako yung customer ko talaga. So, yun lang, kumbaga na-share ko lang, no, na pwede naman ang personal FB ninyo na magamit. For the meantime, kung nagbago-bago pa lang, pero I suggest na ibukod mo na rin po kasi para na rin po yun sa inyong protection, no? So hindi masyadong open yung
personal account sa mga taong hindi natin kilala personally. So, kung nagsisimula, okay lang, pero kailangan in the future or sooner, makagawa rin po ng Facebook page. Yan, para sa business. Ngayon, dito naman po, no, paano ba gumawa ng Facebook page? Libre nga lang po, di ba? Ito yung sinasabi ko, no? So, yun nga lang po, choose and create a Facebook, no? Yan, so log into the account of your choosing and then either click the create page link. Ayan po. No, sa Facebook po ninyo, yan. Meron po dyan na menu bar sa gilid ng inyong Facebook account and then lalabas po yung word na create. Yan, yung create portion na yan. So may makikita po kayo dyan na page. I-click mo lang po yan. So pwede nyo po i-screenshot no, sa mga bago na hindi pa marunong gumawa ng page or pwede nyo rin pong i-write down para pagka gusto nyo na po, decided na po kayo na gumawa ng page, masundan nyo rin po, no? Yan. So, yan lang naman po, oh. So, may, open nyo po yung Facebook account niyo. May menu doon o bilog doon sa gilid ng account niyo. Then, makikita nyo po yung create. Then, i-click nyo lang po yung page. So, yan po. Upon clicking the page, ayan po yung lalabas, no? So, once you're on the page menu, tap the create new page. Yan. Cellphone lang kasi gamit ko. Sorry na. No, hindi ko na gagamit yung aking laptop, nagagamit ko lang for for booking. Yan. So once yun na nga, nakita niyo na po yung create new page, yan, i-click niyo lang po, no. Ay no, yung may plus sa may bandang baba po. Yan. So i-click niyo lang po yung create new page. And then ayan na ang magiging next po, no. So, dito, enter your business information. So, syempre, ilagay po na to. Ito po kasi, nakuha ko lang po ito. Matagal na po itong slide ko na to. Nakuha ko lang through Google, yung sample. Pero mamaya po, ipapakita ko rin naman po yung page namin, no? So, yan. So, create a page. O, ilagay nyo po dyan, no, sa page name. Syempre, yung gusto nyong ipangalan, kung Amazing Pure Organic by Ira Mia, ganyan, or by Ira Mia or Bisgo, ganon. O kaya Amazing Pure Organic from Australia, ganyan. Nasa inyo po kung ano pong gusto nyong i-title dyan, no? O kung ano man yung ipapangalan ninyo. Ako rin po kasi iisa lang yung pangalan namin nung ini-register ko rin po sa DTI. Actually, ibang topic na yun sa DTI. Yun naman po kasi pagpapa-VIP ko sa mga shipping couriers. Yan. So yan, no? Once na makapag-create na kayo ng inyong business name, yan, sa Facebook page, yan. Tapos lagyan nyo na lang din po ng bio kung para saan ba yung produkto ninyo, ganyan. Ano bang magandang catchy, nakakakot ng attention ng tao kasi hindi lahat ng tao alam po kung ano yung barley, no? Tulad ko po nung nag-start ako, hindi ko po talaga alam kung para saan si barley. At hindi rin po kasi ako herbal lover, no? So lately na lang ako naging herbal lover kasi nga po nung natutunan ko na ang business, no? So kailangan maging produkto tayo ng sarili nating produkto. Ibig pong sabihin ay maging resulta tayo, no? So tayo mismo kasi kapag nagbebenta tayo, dapat alam natin kung ano yung binibenta natin, di ba? Personally, dapat alam natin lasa, ano ang epekto nito sa'yo, tapos magtanong ka rin sa iba mong kasamahan na umiinom din ito, anong effect sa'yo, o ano bang pakiramdam nung ininom mo, baka may side effect sa'yo, no? Actually, ito po no sa mga hindi pa nakakaalam kung ano man yung lasa or sa mga kung may bago po man dito sa ating Zoom no. May iba po kasi na ang about po dun sa product natin na may iba na may nagiging side effect na tipong pagkahilo ganyan. So, ipapaliwanag na lang natin sa mga future clients natin or sa mga nakagiging client natin na no harmful effect. Wala pong nakakabahala or nakaka-alarmang epekto ito sa atin, no? Nakakasamang epekto. Normal lang po kung sakali man na may iba po na nakaranas ng pagkahilo, pagsusuka, or parang yung pagsusuka naman po kasi is parang hindi lang nagugustuhan yung lasa. Not to the point na nagsusuka dahil sa produkto. Hindi naman po ganun, no? So wala po dapat kamo ikatakot, no? It's normal po na dumadaan tayo sa prosesong ganun. Sasabihin kasi,
Ayun po yung mga toxins, no? So parang pinaglalabanan o naglalaban yung mga toxins sa katawan natin tsaka si barley, no? Ipaliwanag na lang natin ng maayos na walang dapat ikatakot, no? Kasi ako po, nung time na nag-try ako na mag-barley, no, wala namang sa akin side effect, no? Although, sa totoo lang, to be honest, hindi ko gusto yung amoy kasi amoy damo. Pero nung nasanay na, di ba? So, na-overcome ko na siya. Parang wala na lang sa akin. So, yun lang, no? So, ilagay mo lang din po dyan sa bio o kung ano man yung ah ano bang benefits nito para saan yung ating produkto. Yan. So next in the screen, yung pop in your contact details. So napaka-importante po nito, no? Kailangan sa business page po natin ay meron po tayong contact details. Bakit? No? Yun po ay para nasa sayo rin naman po no kung ibang contact number or bibili ka ng panibagong SIM card para ibukod mo yung business mo, no? At hindi rin kasi nauuso po no yung natitrace or nakukuha ng ibang hacker yung mga contact numbers doon na naka-encode sa ating SIM card na ginagamit. So, nasa sa inyo po kung paanong pag-iingat yung gagawin ninyo, no? So, sa akin naman po, so far wala naman po nagagawang gano'n, no? Wala namang nagtitrace or ano man. Wala naman nagiging aberya so far. So, napakabihira naman siguro nun. So, ilagay mo na lang din po yung contact details at wag naman, ang payo ko lang, wag yung tipong eksaktong address ang ilalagay din po ninyo dyan, no? So, lagay mo na lang yung kung taga Bulacan ka, Bulacan. Ganun lang, no? Wag yung exact na bahay mo kasi masyadong personal na yon, no? Hindi na makakatulong yun kasi baka ano mangyari sa'yo. You know, ingat lang po, no? So, wag masyadong i-disclose yung ating mga personal info. Yung contact numbers, tsaka yung lugar lang, no, location lang, yun lang. Wag not yung exact location. Okay? So, kasi importante po yan para mas mabilis din po tayong makokontak ng ating mga clients. If ever na hindi po natin agad sila nare-replyan sa kanilang inquiries, so at least meron po silang option or other way to contact you. No? Kasi sayang naman kung plano pa lang mag-jade niyan tapos hindi ka naman nagre-reply, di ba? Tapos wala kang contact details diyan, masayang naman, no? Kahinayang, no? Manghinayang tayo sa mga inquiries, no? At saka pala, ang akin ay kapag may nag-i-inquire po, pag may business page na kayo, much better po, no? Agad na ma-replyan, no? Para na rin po yun mag-grow yung ating engagement kasi may nakapagsabi sa akin na nakakatulong po sa engagement yung agarang response natin sa mga clients natin, no? Sa mga inquiries. No? Yun ang sabi. Pero ako hindi ko napapansin. Pero ginagawa ko na lang, no? Kasi halos nakatutok naman po ako laging nakadikit sa katawan ko yung cellphone, no? Maliban na lang sa pagligo, no? Kulang na lang ito yung naging asawa ko, no? Cellphone na. Yan. So next po natin, connect to WhatsApp or optional nyo po yan, no? So ang business page naman po natin ay pwedeng i-connect natin sa mga Instagram, yan, WhatsApp, or any other social media platforms po, no? Na kung saan pwedeng mag-notify or mag-pop up sa'yo na may nag-i-inquire po, no? At least na kahit iba-ibang mga apps po yung gamit ninyo, ng social media platform, makikita nyo pa rin po, no, yung mga nagiging inquiries ninyo. No? So, paano ba magkakaroon ng mga likes and followers yung inyong page? No? So, ito, common problem na daw nila to, no? Na, paano yan, mens? Walang nagla-like, walang nag-ano, ganito, ganyan. No? So, ang akin, sa mga gumawa ng personal Facebook page, no, or business page, pakiusapan nyo na lang po yung mga unang, yung mga relatives ninyo, close friends, ganyan na, kung hindi man, kala kayo masuportahan, no, sa mga ginagawa natin sa business kasi may mga tao talaga na kung sino pang mga kamag-anak o kaibigan natin, hindi talaga suportado yung ginagawa natin. Pero, pakiusap na lang din po na kung pwede, paki-like and follow na lang and share yung inyong business page
In that way po, matutulungan po nila kayo, no? So, ipaliwanag nyo na yun po ang isa sa mga kailangan mo, no? Na magkaroon ng mga likes and followers yung iyong business page na ginagawa. Kasi may mga time po na yung mga tumitingin ng business page natin, kumbaga parang tindahan natin, ay bumabase sa mga likes and followers. Kumbaga parang ang dating po kasi sa kanila is yun yung mga tumatangkilik, no? Kumbaga sa physical store, bumabase sila sa gaano karami ang taong pumapansin o pumapasok sa store. So, ganun din po ang gawin natin, no? Ipakiusap natin sa mga kaibigan, no? O mga relatives natin na paki-like and follow po ang ang inyong business page na ginawa, no? Tapos, ma-share na rin, no? Kasi po mas mapapabilis yung pag-spread ng inyong business kapag ka na-share din, no? Kasi yung mga friends of friends natin, no? O kaya naman hindi natin sa inaasahan, no? May mga gusto palang mag-avail ng barley sa mga kaibigan ng kaibigan mo o kaibigan ng kamag-anak mo, no? At least, ikaw yung nakita na nila, no? Ngayon, mga kaibigan o relatives ninyo, sabihan nyo na lang din po na, o baka may kakilala ka na gustong mag-try mag-barley o may mga sakit, ganyan. Pwede mo akong ipakilala sa kanila or i-connect sa kanila. Baka may kakilala ka na may malubhang sakit o kaya naman may health problem, kahit minor problem lang yan sa kanilang kalusugan, pwede mong ipakilala ako. So, mas maganda po, no? Tayo as legit distributor, may mga business cards, no? Makakatulong din po ang pagkakaroon ng business cards, no? Para ipasa mo rin yung inyong info, no? Na kayo po ay legit distributor ng Amazing Pure Organic Barley, no? Kasi may mga tao na nakakalimutan kang pansinin sa social media, no? At least sa calling card or business card mo, pwede mo silang magkaroon kayo ng connections, no? So, doon sa business cards mo, ilagay mo na rin yung business page, ganyan, FB page, kaya yung mga Instagram mo, kahit saan kung pwede nilang makontak, kung saan kanila pwede makontak. At least may mga options sila kasi may mga taong hindi pala Facebook, madalas sa Instagram o kaya may mga tao na hindi madalas ganyan sa at least nakikita yung sa cellphone number ninyo, di ba? O kaya kung gusto niya na personal ka, no, makita o mapuntahan, at least nandun yung details mo, no? 'Di ba na taga Bulacan ka pala or taga San Juan ka, ganyan, at least malapit ka sa akin, ganon. No? So nasa sa pag-uusap niyo na kung paano kayo magkakaroon ng connections. Okay, next natin is set up your notification preferences. So yan po, no, nakikita po ninyo sa kaliwang side. Sa akin sa kaliwa ko o kung baka sa inyo, baka nasa kanan nyo. Hindi, nasa kaliwa nyo rin kasi nakaharap kayo sa screen, no? So nasa kaliwang side, no, dapat naka-blue po yung page notifications on your profile. Bakit? Bakit kailangan naka-blue? Kasi po para po mano-notify kayo sa Facebook ninyo na may nag-i-inquire na po pala doon sa inyong business suit. Okay? Yun po, ibang na rin po kasi yun, no? Kapag naggawa po tayo kasi ng business page, may i-download or i-install din po tayo pala na business suit kung tawagin, no? Ipapakita ko na lang din later kung ano yung itsura ng app na yon. Pwede nyong ma-screenshot para sa mga bagong gagawa pa lang o bagong gawa pa lang ang page, no? I-download or i-install nyo sa inyong mga gadget yung business suit na sinasabi ko, no? So, yun, no? Kaya dapat naka-on yan, naka-blue, para ma-notify kayo kung kayo po ay mas madalas sa Facebook, no? Kasi doon sa may notification ninyo sa Facebook, doon makikita nyo isa-isa, ay si ganito nag-like, ay si ganito nag-comment, si Mrs. De La Cruz nag-comment, nagtatanong ng how much. I-click mo lang yon, then ida-direct ka na niya doon sa business page na nakakonect din sa business suit. Okay? So connected siya kasi ako po yung nung tayo po ay gumagawa ng business page is talagang connected siya automatically sa
Facebook. Okay? Kasi Facebook business page ang ano nito. So, matik po yun na mag-aano yun sa inyong personal profile, no? So, dito naman sa next screen natin is customize your Facebook business page. Ayan. So, yun nga yung parang kanina lang, no? Ayan. May categories dyan. Dyan po sa categories, no? I-click nyo lang po na kung ano yung mga option na makikita doon na kung ito po ay herbal, ganon. May mga option po dyan. O, tulad yan, kung food and drink yan. Kasi kanina, di ba, about coffee yung ano, yung sinample ko na business page. Kaya food and drink ang nakalagay dyan. So, i-edit nyo na lang po kung para saan yung ating produkto. No? Kung anong category siya kasakop o belong. Yan. So, sa contact info, yan po, edit nyo lang din po. Ayan. Nasa sa inyo kung i-add nyo yung address nyo or ano may mga services na ating binibigay sa customer. Mga basic info. No? And then save po. Okay, next po natin is adjust your privacy setting. Yun nga po, no, sinasabi ko kanina, no, wag masyadong i-disclose lahat ng kung anumang personal info natin. So, dito sa manage sections, ayan po, ayan. Pwede nyo namang, may mga pagpipilian po kayo dyan kung ano yung mga gusto nyong i-check, no, para na maging connected dun sa inyong business. Yan, sa page and tagging, ayan po. Who can post on your page? Yan. Siyempre dapat sa ating business po, no, dapat tayo lang naka-only me, no? Hindi po dapat allowed na ang kung sino-sino ang makapag-post po sa Facebook page ninyo. Maliban na lang po kung maglalagay kayo ng admin. Yung baga parang yung pinagkakatiwalaan ninyo na makapagbukas din ng business page nyo. Tulad po namin ni Mentor RJ, no, nabubuksan po namin ang business page sa bawat cellphone namin, no. So mayroon kaming access parehas. Tanging dalawa lang kami, walang iba kasi mahirap po na nasa sa inyo naman po yun, no. Pero sa amin kasi parang mas mahirap o maguguluhan kami kung may iba pa kaming mga admins. So, ang kagandahan naman kasi sa business natin, anywhere, pwede natin dalhin, no? Kahit saan tayo pumunta, as long as may signal, no? So, mamamanage natin yung business natin. So, kung kaya nyo naman na mag-isa lang kayo, no? Kayo na lang, hanggat maaari. Pero kung talagang boom na ang inyong business, no? Good, well, congrats po sa inyo, at least, di ba? Kung talagang medyo nahihirapan na po kayo sa pag-reply ng mga inquiries, tawag nito, kailangan nyo rin po ng katulong, no? Yan. Okay. Next po, dito na tayo sa link your page. Yan. Link your IG page if you have. Kung meron lang naman, it's optional po. Ako po kasi may Instagram din, pero hindi ko masyadong nagagamit. Bihira po ako mag-Instagram. It's an optional po. No? Yan. Okay. Next po tayo sa pang-11 natin is start posting. So sa pagdating naman po sa posting natin sa page, dapat po is catchy. Nakakakot agad ng attention ng mamimili. Bakit po? Kasi syempre, pagka hindi nila masyadong naiintindihan, lalo na kung mga hindi pa masyadong alam yung tungkol sa produkto natin, hindi nila papansinin kasi yan. So sa amin po kasi, sa posting namin, aside sa nakikita lagi si Miss Maritoni Fernandez, kasi siya po talaga yung pang front namin, no? Mabilis po nagigets ng karamihan kumpara saan si Barley pagka nakikita na si Miss Maritoni Fernandez. Hindi rin po maiiwasan na may mga negative comments, ganyan, mga nakiki-comment na kalaban no, sa ibang kumpanya, no. Hangga't maaari, wag niyo na lang din pong patulan, no, kung hindi naman siya makakatulong sa inyong sales or sa inyong business, wag niyo na lang pong patulan. I-delete and block niyo na lang po yung mga hindi kaaya-ayang comment laban sa ating business, no? Pero kung kaya mo naman din pong paliwanagan para mas maliwanagan sila, mas better. Pero kung masyado talagang rude yung inyong nagiging
client or kung sino man yung nagko-comment sa inyong business page, wag na lang po ninyong patulan kasi madadamay po ang inyong negosyo, no? Baka makasira lang po ng imahe ninyo, no? Okay, so mas better na i-avoid na lang yung mga ganong klaseng taon kung hindi naman makakatulong. Basta ginawa mo po yung inyong ah trabaho na mag-post. Ang pagpo-post po natin hanggat maaari is 3 times a day. Bakit po 3 times a day? Para mas laging updated yung mga naka-follow sa'yo. No, nakikita nila na halimbawa for the morning session, ipo-post po natin about sa barley benefits, ganyan. O kaya, morning session, ipopost mo about kay Maritoni Fernandez na siya po ay gumamit ng ganyan. And then lunch, sa lunch naman po, sa noon session naman, kapag ka nag-post po kayo about sa testimony, ganyan, ng barley, ng mga napatunayan na natulungan o gumaling na sa tulong ng barley, no? Disclaimer po, no? Hindi po gamot ang ating barley, no? Ito po ay tutulong lamang, no? Mas mapabilis ang pagpapagaling pag-recover ng taong may sakit o may mga health problem, no? And then yung last sa afternoon o sa gabi, ang last posting ninyo, yung sales ninyo o kaya mga proof of being legit ninyo, yan like mga pictures and videos ninyo sa mga activities, mga Zoom meetings or trainings, ganyan, para mas makita ng mga naka-follow sa'yo sa page mo na talagang legit ka, na totoong tao ka, no? Na hindi ka, ano lang, ah, hindi ka imagination. No? Kasi may mga ganon, may mga nagkalat na fake page po ng ating mga produkto, iba't ibang barley, no? Na tulad na lang po ng, i-mention ko na, no? Kasi number 1 naman to na fake at number 1 na na red flag, no? Yung Navitas, no? Talagang nagkalat yung mga fake ads nila. So tayo, para mas mapakita natin sa mga clients natin na tayo po talaga ay legit, ipakita natin sa ating page yung mga activities natin. So kaya po, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na kung may mga pagkakataon po naman na binibigay sa inyo na maka-attend sa mga trainings, sa office, sa mga events, attenan po natin. Kasi makakatulong po yun, no, sa pagpapatotoo natin sa mga kliyente natin na tayo po talaga ay legit. No, kung may mga achievement po tayo, kahit na mga achievement lang sa mga team natin, no, it's a big factor na po na makatulong yun sa ating pagpo-promote, no? Kahit sa mga simple awards hanggang sa mga biggest awards natin, i-post po natin yan, no? Be proud of it, no? Kasi pinaghirapan naman natin yan, no? Yung mapabilang ka sa top 20, mapabilang ka sa top 10, ganyan. So mga nagiging incentives mo, ganyan, ipo-post mo yan para nagiging updated po yung mga naka-follow sa'yo. Nakikita nila, ay oo nga, totoo yung sinasabi nito na sa akin, no? Totoo yung sinasabi ni Mentor Ira na talagang may kita, may income. Totoo na maganda kay company ng IM Worldwide, no? So, yun po, no? Maganda dyan sa pagpo-post. Then, dito na tayo, proceed na po tayo sa how to add an admin to your Facebook page. Yan. So kasi tulad po nito, kapag gumawa po kasi ng Facebook page or business page, pwede ka pong maglagay ng admin. Ano po ba ang role ni admin? Para for the time na ikaw po ay busy or may ibang mga ginagawa, at least meron po talaga nasasalo ng iyong trabaho o sa pagsagot ng inquiries. Tulad po namin ni Mentor RJ, since mag-asawa naman kami, no? Most of the time po kasi ako yung uma-attend sa mga school meetings ng aming mga anak, na kaya ako minsan ay lumalabas, 'di ba, para sa ibang bagay. So at least kung hindi ko masasagot yung mga ganyang inquiries, andyan na si Mentor RJ para sumalo ng mga inquiries. No? So, yun po ang role ng mga magiging admin ninyo. Ang matulungan kayo sa pagsagot ng inquiries. At kasi diyan din po bumabase minsan si Meta nga ng pagkakaroon ng magandang engagement, no? Yung active ka sa pagsagot o pag-response sa mga inquiries. So, login as your page. Yan, open the page access. Andyan naman po.
Yan. Ayun po, no, sa kaliwang side, no, new page experience na yan. Page access yung parang may drawing na susi. Tapos yan po, no, lalabas dyan, no, people with Facebook access. Ilagay mo na po, add new, kung sino yung gusto mong mag-manage din ng iyong business page. Yan. Tapos people with task access, yan. Nandyan naman po yan. Makikita nyo naman po. Pwede, may option din naman po, no, so para sa mga Tagalog translation. If ever na medyo hirap po sa English. Yan. Next po natin is click add new in the category of your choice. Yan. So, i-click nyo lang po yan, content, yan, messages and calls, community activity, na nasa setup naman po yan. So, nasa sa inyo na po kung paano nyo po siya isa-set up. Pero actually po kasi, yung business page ko po, ako po yung gumawa. And then, dahil hindi po ako masyadong techie, nag-ask po ako kay Mentor Nelson na kung paano ba yung ibang mga pasikot-sikot dito. Ang tumulong po sa amin dito talaga is si Mentor Nika, no? Personally po niyan, nung nag-meet kami for the first time, sinet up niya po agad yung page namin, no? Thanks for Mentor Nika, no? Na nakatulong po talaga siya ng malaki. As in, wala pong bayad, no? Free lang po ginagawa ni Mentor Nika. Pero syempre, bilang pakikisama na lang din at nakakaya naman at naabala ko si Mentor Nika, nagbigay lang ako ng konting token sa kanya, no? As a gift, no? Para sa kanyang help na binibigay sa amin, no? Hindi man siya pera, at least kahit paano na nagbigay ka naman in return ng kanyang service, no? So if ever na gusto nyo pong pa-set up ng inyong page sa mga baguhan o gagawa ng page, pwede po kayo mag-approach, mag-ask kay Mentor Nika, no? Na kung pwede, na magpapahelp po kayo na ma-set up ang inyong page para magkaroon siya ng jive or connections doon sa iba-ibang social media platforms. Tsaka kasi yung product po kasi natin is medyo metikuloso yan pagdating kay Meta, no? Medyo naghihigpit si Meta kasi parang para kay Meta, hindi naman tayo doktor para mag-discuss ng mga ganyan, no, about sa product natin, no. May time na nangyari sa akin yun, na-restrict hanggang sa nawala yung aking personal FB. Actually, bagong FB tong ginagamit ko, no. Iniyakan ko talaga nung time na ako'y in-stress ni Meta. Kasi ang nangyari lang, no, lang huli ko talagang naalala is nag-post ako sa marketplace. And then nung una, hindi ko siya pinapansin. Parang iniisip ko, di naman siguro tototohanin ni Meta yung mga pagwala-wala ng mga Facebook. Talagang tinuloy-tuloy ko lang. Siguro may nilabag talaga ako na hindi nagustuhan ni Meta. Hanggang sa na-take down yung aking Facebook. Talagang iyak ako. Kasi ang dami kong customer na hindi ko natatandaan. Kaya importante po sa atin, no? Doon natuto ako na kapag may customer po tayo, nagno-note tayo kasi hindi natin talaga masasabi yung mga biglang ganyang pagkawala ng ating account. Nangyari po sa akin, talagang iyak ako, parang feeling ko ang laki nung nawala sa aking pera. Pera ang tingin sa customer, no? Salbahe. Hindi, kumbaga parang sa akin, "Ala, paano ko sila makokontakt? Na-stress talaga ako." Sa akin nung time pa nun, ako yung pinaka-head admin o pinaka-head controller ng page namin. So sa akin nasa akin lahat ng access sa mga customers namin. Pero ano bang mangyayari, 'di ba? Alam mo yung nagpa-motivate na lang sa akin yung sinabi ni Mentor Johnny Lin na kung mag-iiyak-iyak ka, may mangyayari ba? Wala. Sige, okay lang umiyak. 1 to 3 minutes, iyak ka. Sige, maximum mo na ng 5 minutes. Pero kailangan mong bumangon ulit at mag-isip, ikalma mo yung sarili mo, mag-isip ka ng panibagong step o strategy na gagawin mo, no? Kasi kahit na mag-iyak-iyak ka diyan, kahit na 1 drum, 10 drum, 100 drum pa ng iyak mo, walang mangyayari, 'di ba? So, move on tayo doon. Kaya kahit na masakit sa kalooban ko, wala akong magawa, pero at least yung iba, nakuha ko yung ibang contact numbers nila, at least kahit paano may naisalba ko na iba, no? Pero syempre marami pa rin pong nawala. No?
So, yun po, no? Ang next naman po dito sa add admins to Meta Business Suite. Ayan po yung sinasabi ko na Meta Business Suite, no? Yan po yung itsura ng apps na i-download ninyo or i-install. Yan. Kasi connected po yan, no? Connected po yan sa magiging business page natin, no? At lalo na kung papasukin po natin yung ads. Ibang topic naman po yung sa pag-ads, no? Kasi yung iba boosting, yung iba ads ang choice o preferred kasi mas malawak po ang sakop ng pag-ads compare po sa pagbo-boosting lang. Yan. So, tandaan po lagi, pwede niyo po i-screenshot na kailangan mai-upload din po, mai-install po yung app po na Meta Business Suite. Yan. Yan po yung itsura na nakikita niyo po sa screen. Yan po ang itsura ng aming business page. No? Ang pangalan is Amazing Pure Organic Barley. Kasi dati nilagyan ko siya ng by RJ or Bigo ganyan. Ayaw ni Mentor RJ. No? Tsaka dati po kasi ang profile picture namin ng page namin si Maritoni Fernandez. Nung kami po ay nagsisimula pa lang. So, nung medyo kumita na, nag-boom na, nakilala na kami, pinalitan na namin ang picture namin. So, yun po, no? Yan. Ngayon, yung nasa kanang side naman po, yung may must watch this video, yan pong video na yan is galing po yan kay Mentor Nika, no? Yan po yung ginagamit namin sa ads. Siya po yung parang ginagamit namin for commercial, no? Nakakarating po yung ads namin abroad, no? Actually, dalawa po kasi yung ads namin. Isang naka-focus po sa USA, tapos isa po na pang local. Pero yung sa pang local namin, since may time na malaki po yung funds namin, no, umaabot din po siya abroad. Pero hindi madalas. No, kasi mas focus po yung isang ads namin dito sa local inquiries lamang. Pero yun nga, may naliligaw, may mga taga Pakistan, taga China, so whatever po na pumapasok na inquiries sa amin. Kaya po minsan ang toka ko po ay tuwing madaling araw. May time po na ako po yung nag-aabang ng mga inquiries from abroad, no. So, since maaga rin naman po ako talaga nagigising at may mga nag-iiskwela ako, no? So, yun po ang technique namin ni Mentor RJ. Salitan kami ng duty sa pagsagot ng inquiries. Na. So, yan po, no? Yung sa pag-ads namin, yan po yung kino-commercial ni Meta. Yung video po na yan Mentor Maritoni, yan, ni ating endorser, sole supplier na si Miss Maritoni Fernandez. Yan po yung ginagamit namin for ads. Okay? So, yun po yung end of slide ko. Bali, bibigyan ko kayo ng sample ng aming paano kami nakikipag-communicate sa aming clients. Sample lang po, no? Pakitaan ko kayo ng sample. Ayan. Actually, lagi ko nakakalimutan kasi nakikita na po ba, no? Yung Hi Good Day, hindi ko na po na-edit yan. Si Mentor Nika po ang niyan, ang gumawa. Hindi ko na po na-edit. Nakakalimutan ko palagi. Dahil nga po sa sunod-sunod na rin ang inquiries namin, nawawala na rin sa isip ko. So, ganyan po, no? So, ang example po niya na minsan may client po tayo na nagtatanong agad how much, ganyan. Dati po kasi hindi ko agad sinasabi yung price, no? Pero hindi mawawala po sa akin yung ganyang pagbati na amazing morning, ganyan. Or i-mention nyo po yung name nila. As a sign of call of respect, no? Ma'am, ganyan. So, Ma'am Mitch yan. Ganyan po kami response, no? Sample lang po to, no? Pero hindi po palaging ganyan yung bungad ko kasi may time na bungad ko kagad. Lalo na nung nagkaroon na po kami ng mga achievements, mga awards, no? Iniba ko na po yung dating ginagawa namin. Nilalagay ko na po doon na tawag doon, bawat I'm RJ Orbigo, top 6 legit distributor from Bulacan po, ganon. Nilalagay ko na po yun, no? So, ganyan. Ganyan po yung sample namin ng pakikipag-communicate o response po sa aming client. Yan, nakikita nyo po.
Yan, ino-offer po namin na cash on delivery po talaga kasi maraming trust issues, lalo na sa ating mga Pinoy, no? May trust issues. Siyempre, hindi naman din po talaga madaling kitain ng pera, ano? Kaya tawag nito. So we offer na cash on delivery at isa pa sa gusto ng mga client namin is yung yan po you can check before paying the rider. Pwede inaalaw po. Tapos nilalagay din po kasi namin upon booking, nilalagay namin sa notes at saka sa special note na we allow the clients or the receiver to open it before paying the rider. Kasi may mga ibang rider po talaga na hindi papayag na tawag nito nabuksan yung parcel. Kasi syempre, natatakot din po silang ma-charge, di ba? Kaya ninonote po namin yon kapag na kami po ay nagbo-book online booking. O kaya naman kung manual booking, pinapa-note ko po doon sa papel, doon sa courier na inaalaw namin ang aming receiver o client na buksan bago bayaran. Di ba? For them to see na legit at wala pong panlolokong magaganap. Minsan nga po ginagamitan namin ng pentel ng mark, no? Minamark namin yung ilalim ng box ng barley for them to malaman nila na sa amin talaga nanggaling yung barley. Nilalagay namin yung pirma namin or initials, ganyan. Diba po? So, ito pa, sampulan ko pa po kayo ng iba ko pang, ito, yan. Ayan, ito po, no? Ayan. Actually po, ito po no, to be honest, isang page lang po talaga ang ginagamit namin mag-asawa. Although may sarili din po akong business page. Pero tawag nito, kumbaga mas nag-focus na lang po kami sa isang page. Yun na lang po yung nilalamanan namin. Pero soon, i-open ko po ulit, bubuhayin ko po ulit yung isa kong page, no? Yung sarili kong account. Sa ngayon po kasi medyo nahihirapan din po ako kasi na maglalabas o magpupunta sa office. Bihira po akong makapunta ng office. Although kahit kapitbahay lang namin ng office, no? Dahil nga po may gawa ng may maliliit ako. So, nakaka-stress naman lalo kung lagi ko isasama yung maliliit ko. Lagi lang kami magbabardagulan sa office. Kaya ang madalas po na nagpupunta sa office is si Mentor RJ. Kaya yung business page po niya yung lagi naming nilalagyan ng funds. Kasi siya nga po yung mas laging nagpe-present o tawag to nagpapakita sa office. Yan. So, ganyan po yung example namin, no? Yan, ina-upload ni Mentor RJ yung mga activities niya. Yan, yung mga pa-shipping. Ganyan. Tapos, ayan, yung mga about sa ating products. Ganyan. So, importante po kasi yan na nakikita ng ating mga followers na may mga activities din tayong ginagawa. Okay, so yan po, no? Yan, makikita nyo. Para lang din po itong Facebook. Ayan. Ganyan po ginagawa namin, ano. Saan na ba yung isa ko pang example? Ayan, tulad po nito, no. Yan, amazing. Kasi hindi baka mawindang kasi gabi siya nag-ano, 'di ba? Gabi siya nag-inquire. Baka mawindang, sabi, ano gabi? Tapos sabihin mo amazing morning. So syempre, tayo mag-adjust ng konti sa customer natin. So yan po, amazing evening po, Ma'am Charmaine, ganyan. Sige ang bungad niya, no? Pwede po bang makita ang ID ninyo? Sige, send natin yan. Wala namang mawawala, no? I-send natin yan. Yan, ganyan po ginagawa ko. So, most of the time, nagpapanggap po ako na ako si Mentor RJ. Yun ang participation ko sa kanyang business page, no? So, nagpapanggap ako since siya nga po yung lagi na nagpupunta sa office, nagpapanggap ako na ako si RJ, ang kausap ng client. Ganyan. So, napapapunta lang naman din po ako ng office kapag kinakailangan na talaga. Like, pag may sarili akong customer na ako yung talaga yung hanap, ako talaga yung nakilala, ganyan. Kasi may mga ganun po na nangyayari, no? Ako talaga yung hinahanap. Kaya ako po yung nagpapakita sa office. Yan po, no? Yan, nagsimula po na nagkaroon kami ng award. Nakatulong po yan, no, sa amin na makahatak din ng customer.
No, kasi isa yan sa pagpapatotoo, pagpapatunay na kami po talaga ay lehitimong miyembro ng ating company. No, yung magkaroon tayo ng achievements, actually yung achievement po namin na hindi namin talaga alam. Surprise lang po kami ng IBC Bulacan. Kaya pala pinipilit niya talaga nila kami talagang umattend kasi nung time na iniisip ko aattend ba tayo kasi nga may maliliit kami, hirap po kami sa magbabantay sa mga anak namin. Since magkakasunod po kasi na maliit, lagi pong nagbabangayan. Kaya nahirapan po ang aking biyenan, ay matanda na yung biyenan ko. Yung nanay ko naman po ay public school teacher. So, nahirapan kaming iwan basta yung mga bata. Pero talagang pinipilit po namin talagang gawan ng paraan. Nililigawan na lang namin yung biyenan namin, pasasulubungan na lang namin sila. No? So yan po, no? Since nagpakilala kami na ayan, si Mentor RJ yung kausap ng customer, yan, ipapakita po namin na talagang siya ay na-awardan. Yan. And then, sasabihin po namin na everyday din po ako nasa office ng IM Worldwide and willing po ako makipag-video call sa inyo. 'Di ba? So, isa yan sa pagpapatotoo. Kasi, ang isip ng tao po ay scam. 'Di ba? Sa loob-loob ko, may maganda bang scammer? Ako lang yata, joke. No? So, yan po, no? Kung hanggat maaari, kung kayo po ay malapit naman po sa office, ganyan din po ang gawin ninyong technique. No? Mag-offer kayo ng video call at i-tour nyo sila virtual sa ating office. May time na nag-video kami na nasa labas lang kami ng office. Sabi ba naman ng customer, eh, bakit nasa labas ka lang? Siguro nagpapanggap ka lang. No? So, syempre, papatulan natin yon. So, sige po, ma'am, sir, itutour ko po kayo sa loob at ipapakilala ko kayo sa staff. Ganyan. So, para na rin po makasigurado kayo na original ang barley na mabibili sa akin. We do ship po nationwide and abroad, cash on delivery for local. Kasi po pagka abroad, natatakot po talaga akong sumugal na ipadala yung barley ng walang bayad. So, strictly po ako na payment first kapag ka abroad kasi based na rin po sa nagiging experience ng iba, no? Nakakatakot, no? Actually, na-experience na namin matangayan talaga ng product. So, lesson learned na hindi na ako magpapadala ulit ng walang bayad or ECCOD na lang. Kasi dati po kasi, hindi po kami naka-VIP sa mga courier. So, ang nangyayari, tiwala ang labanan. Ang hirap pala kasi para sa akin, mamatnangayan lang ako ng isang barley, parang isang gatas na ng anak ko yung nawala, 'di ba? So kaya lesson learned sa akin yun na hindi na ako nagpa-process or nagpapadala ng mga barley sa mga kliyente ko or even sa mga downlines namin nang hindi po bayad. No? So nag-strict ako doon nung naranasan kong matangayan ako ng produkto at hindi na bayaran. So at least 'di ba, natuto ako, no? Yan. So, ni-offer din po namin na nagpapaship din kami abroad kasi may mga nagiging customer kami na gusto rin ipadala nagtatanong kung paano po ipadala. Tulad po yung sa Canada ko, yung customer ko sa Canada, no? Nagtanong siya paano ko mapapadala. Yan. Ipapaliwanag niyo na lang po kami. Kami po kasi via DHL ang padala namin pagka abroad. Yan. Saan po kayo located, ma'am? And po health concern. So, dapat alam po natin yung health concern o health issue ng ating nakakausap. Kasi iba-iba po yan. May mga sinasabi po na iba naman ay tawag nito, for ano lang, prevention lang. Yung iba naman ay para sa sakit talaga, ganyan. Yan. Ayan, tulad po niya, nung customer ko, may nabili daw po siya sa Robinsons Dumaguete. Hindi niya po alam kung legit yung kanyang nabili. Eh, hindi ko rin naman po masasabi kung legit o fake yung kanyang nabili, di ba? Kasi kung hindi naman po makikita at saka paano kung hindi naman din niya kilala yung napagbilan niya, paano ko rin naman masasabi kung legit yung ano niya. So, nagbigay ako ng sample na ganyan, baka kasi sa Shopee lang niya nabili or what. Diba? Sinampulan ko siya ng fake barley. Ayan. Ayan. So, ganyan po, no? Ang ginagawa namin, no? Nagsisend kami ng videos, no? Para makita po niya kung paano kami nagpapaship. Ayan. Okay po. Ayan, sabi ko, di ko po yan ma-identify, ma'am, kasi kung paano, kung kopyang-kopya ng manufacturer nila yung sa amin. So, ayan po, no? Pinapakita namin yung mga activities namin. Yan, mga
pagpapaship, mga process online, ganyan. And then, ayan po yung advisory. Dapat po meron tayo niyan, no? Para inform natin yung customer natin o yung mga nag inquire na yung mga nabibiling barley sa online platforms like Lazada, Shopee, or Carousel are fake. Although, meron po talaga na legit distributor na lumalabag, no? So, wag niyo na lang pong gayahin, mentors, yung talagang nagbebenta sila sa Shopee. Kasi, di ba nga po, pinagbabawal sa atin yun. Pero kayo, kung kaya naman ninyong papatunayan sa customer ninyo na kayo po talaga ay legit, kung gumagamit kayo ng Shopee, no? Doon kayo nagbebenta, eh patunayan na lang din ninyo sa customer ninyo na talagang legit kayo. Pero hangga't maaari po kasi sumunod na lang tayo sa company rules, no? Kung pag sinabing bawal, bawal, wag na lang po natin labagin kasi baka dumating yung time mahuli kayo, mawalan po kayo ng lisensyang makapagbenta, no? Maging legit distributor. As yan po, kapag undecided pa si customer, i-alok nyo na rin po na maging friends kayo, FB friends kayo. Yan. Siyempre, sinasabi namin, bukas po nasa office kami kasi sinasabi namin Monday to Saturday nasa office po kami. Ayan, so pag ganyan pa ako, tandaan po ng scammer, hindi po kayang gawin yung ginagawa ko. O, di ba may pag ganun pa? Yan. Oh, sabi niya, at least may legit na po akong distributor na nakausap. Yan. Tapos sinend na namin kasi yan nga po para may option si customer na kung saan niya kami mari-reach out. So sinisend ko na rin yung aking contact details. Yan. O yan, nag-decide na si customer na sir, pa-order po ako, no? So yan yung kanyang details. Ganyan. Okay. So yan po, no? Nag-offer na rin ako ng free shipping. Case-to-case basis naman po yan kung paano ninyo aanuhin nyo sa customer ninyo kung ipapa-free shipping nyo ba o hindi. So, nasa kanya-kanyang palambutan na lang ng heart po yan. Diba? Ayan, mentors. I hope na may nakuha kayong knowledge about sa amin kung paano kami mag-communicate or gumamit ng business page. May magtatanong po ba? Mentor Mitch? Ayan. Ayan, ano po, nakakatuwa. Nakikita naman natin kung gaano ka-dedicated si Mentor Ira sa kanyang ginagawa. No? Kaya naman nakita natin yung success niya. So mga mens, ano po, so pwede na po tayong magtanong kay Mentor Ira sa dami niyang na mga natutunan at saka yung knowledge niya sa bargaining. Ano tawag ito? Sorry to interrupt. Mag-picture po muna, no? Habang madami po ang nasa Zoom natin. Mag-picture po muna tayo. Sige habang po. may photo yan. Sige po. Sino Hello, po yung Mens. po? Oo. So, nandito na ako. Magpi-picture. So, Mens, talagang, talagang yung Facebook page natin, before ako mag-picture, since may nakikinig naman, yung Facebook page natin, mas maganda talaga, Mens, no? May ipayo pala ako na please, kung gagawa kayo ng Facebook page, huwag nyo akong tularan na last time, ang nilagay ko is I am Worldwide California by Elvera Mera. Mens, na flag ako sa company. Okay? Ngayon siguro baka bigla na lang mag-message yung company sa'yo pag mayroong I am worldwide by, nilagyan ko na ha, I am worldwide California by Elvera Mera, but message ako ng company. So, sa lahat ng mga gumagamit ng I am worldwide sa page, kung hindi pa kayo na flag ng company, please, tanggalin nyo na lang yung I am worldwide. Palitan nyo na lang ng Amazing Barley. Ngayon nawala yung page ko dahil ang nangyari hindi ko ma-erase, hindi ko ma-edit yung page ko. So ang ginawa ko, talagang inano ko, dinilit. Means katulad mo parang mapaiyak din ako kasi ang dami. Na-build ko na yun for 3 years. Tapos bigla, ngayon hindi nyo na yun makita. Mas prefer ko yung mawala ng ganun kaysa matanggal sa opisina.
Okay, Mm. so ngayon pinapayuhan ko kayo, please. Kung hindi pa kayo na flag, wag nyo akong tularan. Kasi ang akala ko noon pwede. Kasi nakita ko naman, sabi nila, I am worldwide by one something is okay. But bakit ako na flag? Kaya yun, wag nyo akong tularan, palitan nyo na habang mai-edit nyo pa. Okay? So Oh, maganda yung may page tayo. But sometimes ingat din tayo kasi kung minsan pag nagpo-posting tayo, maraming pumapasok na mga message na mga scam. Ako halos 3 or 4 a day. Ngayon, wag nyo talagang i-click kasi kawawa talaga kayo. Pag i-click nyo yun, talagang maaano din yung, yung pages nyo. Okay? So yun lang, mens, ang ma-share ko for today. So nandyan kayong dalawa. Picturean ko muna kayo. Okay, ready? Be assignments. 1, 2, 3. Smile. Ayan. And then, tanggalin ko muna si Mentor Michelle. Ayan, Ments. Ira, nandyan ka na. Ready? 1, 2, 3. Smile. Ayan. And then, gallery review tayo, Mentor, sa kung sinong pwedeng magbukas. Bukas tayong lahat at saka magbisan. Yan, ang ganda ng mga ngiti. Okay, sama din ako. Ready, Mentors? 1, 2, 3. Smile. Ang ganda no na talagang nakabukas lahat. Ayan, mayroon pa ring nakabukas. Mentor Lisa, nandyan kayo. Mentor Jean, Mentor RG. Okay, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, Mens, back to you. yan. Salamat, Mentor Elvira. So maganda yung may mga reminder din tayo, no, para dagdag kaalaman sa atin. So mga mens, ayan, open na po ang ating question and answer para kay Mentor Ira. Sino po may question, pwede pong mag-unmute para magtanong kay Mentor Ira. Meron po ba? O kung wala po, ako muna magtatanong kay Mentor Ira. So kasi natuwa ako no na ang dami talagang kasi ako medyo hindi pa ako ganun karunong sa paggawa ng mga ano natin sa social media. So kaano means kalaki ka nakahalaga yung magkaroon po talaga ng Facebook page yung isang yung mga bago natin, yung mga mentor, lahat po dapat meron tayong mga Facebook page. So gaano po kahalaga ito at gaano kalaki natutulong nito sa atin? Ayun. Mahalaga po kasi na magkaroon tayo ng Facebook business page para po kasi ito yung tatayong tindahan natin, no? Ito yung nagiging online tindahan natin. Diyan natin ilalagay lahat ng ating binibentang produkto na dapat loyal lang tayo kay company ha. Huwag natin hahaluan ng ibang produkto. Baka magulat ako dyan, Amazing Party, tapos may makita akong Avon. Huwag ganon. Be loyal no sa company. So maging stick tayo. Isa pa yan sa nagpapa-confuse kasi tayo po ay online seller no. Kasi may ibang online seller din naman na sari-sari talaga yung tinitinda. So okay lang naman yon no. Nasa kanyang strategy na yan kasi actually mayroon po akong downline taga Pampanga no. May leader po ako na negosyante talaga siya no. Actually hindi kami nakakapag-usap ng matino. Nag-uusap lang kami pag-o-order na ulit siya ng kanyang produktong ibebenta. Ganun lang, hindi siya nakikinig sa akin as in never. Hindi siya nagpa-participate sa mga ano, pero at least active siya. In a way na nag-repeat order siya. Pag sinabi namin na maintenance na po, kailangan niyo na po mag-order siya. Ganun po, ganun lang ang usap namin. So, upon checking sa kanyang account, never ko pa siya na-meet personally, no? Marami siyang binibenta. No? Kaya maganda po talaga na may business page para at least yung produkto natin doon lang natin ilalagay no lahat ng mga binibenta natin sa company na mga coffee, mga juice ganon doon lang. So at least hindi magkakaroon ng confuse o pagkalito yung mga customer, 'di ba? So isa rin po 'yun na para siyang nagiging album natin. Nakikita lahat ng mga activities na ginagawa natin, no? Kung mga selling sa mga office, ganyan, office and trainees, ganyan, doon mo na rin ilalagay.
at least yung personal account mo hindi masyadong maguguluhan ba? No? Pero nasa sayo po yun kung gagamitin mo rin yung personal account ninyo. So, importante po kasi yan po yung tatayong tindahan natin through online. Ayan, Mentor Ira, may mga message na pumapasok na sabi na na-violate ang page kaya ma-shutdown ng account. Ano ang advice mo sa mga bago na nakatanggap ng ganito? Ayan, actually, isa rin po ako sa nakatanggap niyan before. Maging maingat po sa mga ganyang message. Kasi kung i-check nyo rin po, wag po kayo basta-basta mag-click ng link. May nagpapadala po ng ganyan sa mga page natin. Lalo na kapag mga nantitrip, ang lakas ng trip, gusto lang manggulo o kaya manghack. Usually po, nagsisend ng link na kayo daw po ay naka-violate. Please click the link below, ganyan. Huwag po kayo basta magkiklik ng link, ha? Pwede nyo po yun ma-check kung sino yung nagbigay sa inyo ng violation na yun, kung talagang si Meta. Nasa-search naman din po yun sa YouTube kung paano natin mado-double check na si Meta talaga yung nagbigay sa'yo ng violation. I mean, nag-notify sa'yo ng violation mo. Ngayon, mat-check din yun sa, appear din po yun sa inyong Facebook notification na si Meta po talaga ang, paano ba, basta Meta, as in, hindi fake na, fake na profile picture, ha, kasi minsan nadadala sa sobrang takot. Nangyari po yan kay Mentor Nelson, no? Nataranta si Mentor Nelson, pero thank God hindi naman nadali, hindi na sira yung kanyang page. May nagpanggap na kasi na siya si Meta, no? Ginamit yung pangalan ni Meta, as in pati yung profile picture ni Meta, no? Kaya maging maingat po, i-double check po natin yung kanyang pagkakakilanlan. Pwede niyo naman po i-click yung pinaka-picture niya, no? Basta wag na wag po sa link, no? At wag, halimbawa, hinihingan kayo ng mga informations, no? Wag po basta i-disclose yung inyong mga information, lalo na kapag ginagamit yung profile picture ni Meta, no? Kung sa mismong messenger papasok ang message ni Meta. Yun nga po, sa akin po kasi chine-check ko po yung yung parang pinaka-profile picture niya kapag sa messenger. Kapag ka na-open ko po yun at na-check ko na kung talagang si Meta po yung nag-ano sa akin, yun po, lalabas din po yun sa Google ko kung talagang si Meta yung nagpadala sa akin ng notification. Pero pag hindi po siya nag-a-appear kasi sa Google ko, hindi po ako basta-basta naniniwala sa mga ganong mga messages na may na-violate daw ako. Eto, Men's how po mag-edit ng business name. Andun po yun sa, diba sa create, ito. Paano ba ipapakita ko? Teka, saan na ba ako? Teka, nawala yung Zoom. Asan ba yung Zoom? Ayan. Tawag to, sino po yung nagtanong ngayon? Nakita. Mentor Ethel. I-PM nyo na lang po sa akin. No, kung paano, para mas makita ko kung ano yung pipindutin. Hindi ko rin kasi kabisado, Mens. No, para maituro ko sa'yo ng paisa-isa kung paano ma-edit yon. Okay? I-personal message na lang po kita, Mentor Ethel, para maisa-isa natin ang pindot. Tapos, Mentor Mark, Mentor Ira, paano nyo po nako-convert into package yung mga nag-a-avail ng SRP? Ayan, magandang question, Mentor Mark. Yung mga nag-a-avail sa amin ng membership package, kasi syempre yung iba talagang trust issues, no? Ayaw munang magbitaw muna ng pera, nalalakihan daw sila. Ako po, to be honest, no, hindi ko po agad ino-open yung about sa copper package, no? Kasi ang akin po, hindi naman sa ayoko silang maging copper package lang, no? Kung yun lang naman talaga ang kaya. Pero ang akin kasi, mas ino-open ko yung business opportunity or yung mas magandang opportunity na may offer natin sa ating kliyente na kaya rin naman po kasing gawan ng paraan. At paano tayo makakatulong sa mga
naging customer natin na retail na gusto maging member din ng ating company. So bigyan natin sila ng option. Ito po pwede pong sasabihin ninyo na ganito, no? Ito option 1, pwede pong maghanap kayo ng mga makakasabay ninyo na gusto rin pong mag-try ng barley. Ipunin mo siya, let's say, halimbawa, kahit po silver package po muna kayo. Ganyan, kung 3 po kayo na magkakaibigan o magkamag-anak, hati-hati po kayo sa package na yun. Then sa iyo ko na po ipapangalan, no? Para at least una na po kayo sa listahan, kumbaga nakaposition na po yung pangalan ninyo para at least in the future, yung mga kamag-anak mo na magme-member, magiging downline nyo na po. So kayo na po yung nasa una. Ganun po yung isa kong option na ino-offer sa customer namin, no? Na gustong mag-avail ng package na nagustuhan niya yung naging resulta sa kanya ng barley. So, sinasabi namin na maghati-hati na lang sila ng kakilala or kung sino man yung gusto makihati sa kanya. Pero sa kanya ko ipapangalan. Ngayon, yung second option po na ino-offer ko sa customer namin is to installment. Paanong installment po yung offer ko? Hindi po ako, tulad po ng sinabi ko kanina, nung magbuhat nung matangayan kami ng barley at di na kami binayaran, hindi na po ako talaga nagpapadala ng barley na walang bayad. So, meaning to say, kung 17 package, halimbawa ang target ni customer na i-avail, kung sa ngayon, i-avail niya is 5 boxes lang muna, 5,000, 5 boxes lang din po ang ipapadala ko. Hindi ko po ipapadala lahat agad yung buong 17 boxes dahil nga po sa ganung nangyari. No, mahirap po kasi. Tulad nila, ayaw rin nilang malugi. Tulad ko rin, syempre, ayoko na malugian ako kasi pinungunanan po natin yun, no? So, ganun po yung ginagawa namin, no, na hikayat para maging member ng SRP. Ano po ma-advise nyo sa nahihirapan makabenta? So, yun naman po, yung advice ko naman po dyan, Mentor Mark, sa mga nahihirapan makabenta is dagdagan yung sipag. Like, in a way na may kulang sa pagpo-posting nila o kaya magtawag na ito, mamiso. Ako po kasi, nung first time po, talagang hirap magbenta. Kasi syempre, hindi ko naman po masyadong alam pa yung barley, no? Ang ginawa ko po talaga, nag-self-study ako, no? Hindi ko naman din po kasi alam na kapag ako ay nag-inquire sa mga page po is may bayad yon. Hindi ko alam. Ang napagtanungan kong page kay Mentor, sino to? Joy Escalante? Mary Joy ba yun? So, sa page niya ako nakapagtanong. So, inaral ko po kung paano yung batuhan ng tanong, batuhan ng sagot. No, ganun po yung naging technique ko. Inaral ko kasi, chinek ko muna siya, no? Ay, okay to mukhang malakas kumita to, mukhang malakas bumenta to Mag-inquire nga ako. Ganun yung naging strategy ko nung first time ko po, no? Nag-inquire ako. Kunwari nagpanggap akong customer pero at the end na konsensya ako na parang sinayang ko yung oras niya. Inamin ko rin. Sabi ko, sorry po, member na po talaga yung asawa ko. Nagtanong-tanong lang po ako at inaral ko kung paano po yung strategy ng pagsasagot ninyo or pakikipag-communicate nyo sa customer nyo. Mabait naman si Mentor Mary Joy ba yun? Sabi niya na okay lang yan, at least pero sabi niya kung may mga tanong ka, pwede mo naman i-personal itanong yan kay Mentor Nelson mo. So gano'n. Kasi nung time na yun parang bang naiiyarin kasi ako. Para bang pinaiiral ko yung pride ko na kahit anong mangyari, hindi ako magtatanong sa inyo. Ginaganon ko kasi nung time na yun ganito kila RJ tsaka kay Mentor Nelson. Kasi nga umuwi, may daladalang barley at ako pagbebentahin. Di ba parang kayo nagpa-member tapos ako magtatrabaho, ayos kayo Parang gano'n. So parang nagpapaka-pride pa ako that time kaya hindi ako nagtatanong kay Nelson. So yun lang naman yung naging strategy ko. Tapos kapag nagpupunta po kayo sa office, ayan, pilitin po kasi natin na makapunta tayo at least kahit kundi man araw-araw, at least man lang sa loob ng 1 linggo kahit isa, 'di ba? O kung sa loob ng 1 buwan, 2 beses, kapag nagpupunta po kayo ng office, damihan niyo na po yung damit na baon ninyo. Bakit? Hindi po kayo magbabasa o maduluyan doon na. Ang strategy po kasi is yung magpalit-palit tayo ng costume.
no? Para ipapamukha lang natin sa mga customer din natin na halos araw-araw tayong nasa office. Tapos iba-iba yung damit natin, di ba? Pero hindi nila alam na totoo, isang araw ka lang nandun. Sinusulit mo lang yung punta. Kasi syempre, yung ibang malalayo sa office, no? At lalo may mga work, bihirang makapunta. Ganun po yung ibang ginagawa. O isa rin sa ginawa namin, no, yung nagpapalit-palit ng damit. Nung wala pa po kasi kaming office dito sa Bulacan. Nung dumadayo po kami sa Green Hills. No, ganun po yung nagiging strategy na tinuro ni Mentor Nelson sa amin. Tas yan, video dito, sa sulok na to, video kami dyan. Okay, kunwari, mababait naman po kasi yung mga co-members natin sa office, no? Pumapayag sila na makipicture ka sa mga barley na ina-avail nila o pinaprocess nila, ganyan. Sa mga katim po natin na may mga pay-ins, yan, pwede nyo pong hiramin yung mga pera-pera nila pang video-video lang, ganyan, pang picture-picture, tapos ilagay nyo po yung ID ninyo, patunay. Para lang po, ito po yung tinatawag natin white lies, ha? Kumbaga, hindi nyo man sinasabi na inaako na sa inyo yon through your video. At least, through your video, nakikita po ng mga nagiging future clients natin or mga present clients natin na talagang may pinaprocess tayo, may nagpapaprocess na membership or pay-in sa office, ganyan, na hawak nyo, na para po makuha yung tiwala nila. Hindi naman natin ini-aim naman lokohin natin sila. Kumbaga, tinatawag nating white lies. Accepted naman po yan, no? Tsaka, hindi nyo naman din inaako na sa inyo yon, di ba? Hindi nyo naman inaako, hinawakan nyo lang na ito po patunay na may nagpe-pay in dito sa office, ganito, ganyan. Hindi nyo naman sinabi na ito ay pay in ko. Hindi nyo naman po inaako, di ba? Hiniram nyo lang naman. Huwag nyo na lang isabihin na hiniram nyo. Ganon. So, ganon po isa sa mga technique namin, no? Para mapaniwala kasi si customer na legit po kayo. Kasi kaya po minsan mahirap talagang magbenta kapag hindi po kasi natin kayang patunayan sa customer natin na legit tayo, 'di ba? So ganun po, no, isa sa mga technique namin. Tapos isa pa sa sinasabi namin kapag medyo nagdududa pa rin si customer, ganyan, ayaw magbitaw agad ng basta sunod po tayo sa company rules, how never po tayong magbebenta ng below SRP, no? Lagi ko pong pinapaalalahanan din si Mentor RJ about dyan. Sige, pwede mong ipa-free shipping pero i-stick to their mind na 1,000 po talaga ang bentahan. Hanggang dun lang po ang pwede kong maitulong na maipa-free shipping ko na sa inyo. Pero yung barley po kasi talaga, hindi po natin pwedeng ibaba pa sa 1,000. Not unless, mas maganda po talaga kung mag-avail kayo ng package para in the future, may lifetime discount na po kayo na up to 50% off. Mas malaki po yun, di ba? As isa pa, yung mga minsan po, no, habaan natin yung pasensya natin kapag may customer tayong mga seniors. Ayan, isa po yan sa sabihin nating makukulit. Na marami po akong customer na senior na medyo may kakulitan na rin, dala ng kanilang edad nga po, no? Syempre, ang gusto po ng customer nating mga senior is makakuha ng discount. Ayan, dyan pa yung papasok, babatasin ka daw nila, ganyan. Ayan po, nag-research po din ako dyan about dyan. So, ready po ako na sagutin lahat ng mga senior about po sa kanilang privilege nila to avail the 20% discount. Inaral ko rin po na paano nga ba kung may gustong magpa-discount, di ba sabi below SRP bawal? Ito po ang sabi sa aking research na the customer or the consumer must present the doctor's prescription na ito po ay piniprescribe sa kanya ng doktor, wala na po talaga akong magagawa doon kahit kundi bigyan siya ng 20% discount. Kung may papakita siya sa akin na doctor's prescription na talagang nilagay ni doktor na Amazing Pure Organic Barley. Pero so far, wala pa naman pong nagpapakita sa akin, ganyan. Kaya sinasabi ko na lang sa mga senior ko, o sige po, ma'am, sir, sige po, parang tulong ko na lang din po sa inyo, ganyan. Ipa-free shipping ko na lang para po kasi makapag-try na kayo. Kumbaga, gusto ko rin po kayong matulungan na makatry ng aming barley, di ba? Para po masimulan na natin yung proseso ng inyong pagpapagaling. So, ganun po yung sinasabi ko, no, sa customer na mga senior na gusto talaga mag-avail ng barley, tapos may gusto ng senior discount.
So, yun po ang aking maipapayo, no? Sunod tayo sa mga company rules natin. Okay, I hope nasagot ko yun, Mentor Mark. Ito naman po, no, especially ang code, wag ibibigay kahit kanino. Yun po, no, yung, ano ba, code po ito sa, pagpe-pay in po, kung ano man yung code na yun, no, basta meron po kasi tayong code doon sa pag nagpe-pay in, no, na hindi rin po basta dinidisclose or pinapakita sa iba, lalo na kapag ka-pay in mo yon. So respect na lang din po, no, sa iba nating co-members kapag ka po na wag naman po nating sulutan ng garapalan ng harap-harapan, wag naman po ganon. So pare-pares naman din po tayo ditong naghihirap, nagsatrabaho, nagsisikap para makabenta at makahanap ng pay-ins, no? May mga ganyan po kasi nangyayari, no, na pag nasulyapan o nakita, minsan ganun po, nakakita ko ng ganyan, hindi ko lang siya kilala. Nahiniram yung papel nung syempre first time po, no, hiniram yung papel. Sabi ko, ala, bawal yun na. Sabi ko, hindi naman sa totally bawal. Ibig sabihin, bakit mo hihiramin yung papel nung nagpe-pay in, andun yung code. Kasi ang mangyayari po niyan, pwede po niyang mai-encode yon sa kanyang account. No, ang mangyayari, magiging downline niya yung bagong pay-in na yon. Imbis na ako yung nagtrabaho, sa akin ko siya maging downline, maging leader ko siya, napunta siya sa iba dahil nakuha yung code. So, wag po ibibigay yun, no? Kapag may mga pay-in, wag po ipapakita yung basta-basta yung papel na puti na binibigay ng Bali po, email kayo ni Meta kung may violation. Yes po, may nag-i-email naman po talaga kapag kayo po ay naka-violate. Yan. Mens Ira, nakita na po ng anak ko. Okay po, no? Yan. Salamat. Ayan, pasensya na po, Mentor Ethel, hindi ko agad napakita sa inyo kasi hindi ko po masyado kabisado yung pipindutin. Pero pag nakikita ko naman na po sa screen yan, natuturo ko naman po. And then, thank you na rin po sa anak nyo na ipakita sa inyo. Thank you po, Mentor Aya. Ayan, thank you rin po. Welcome po sa inyo lahat. Ayan. Sobra naman po yung ganun. Opo, may ganun po talaga. Hindi natin masasabi kasi, no, Mentor Bajoy. Ayan, I hope po na nasagot ko yung mga tanong. I hope na bigyan kong katarungan ng mga tanong ninyo sa akin. Ayan po. Meron pa po bang tanong para kay Mentor Ira? Si Mentor Floor po, nagtaas ng kamay. Mentor Floor, ayan. Mentor Floor. Ayan, Amazing morning po, mga mentor. Amazing morning po. Yes po, Mentor Floor. Wow, ang ganda-ganda naman ni Mentor Floor. Nasa tindahan po ako eh. Paano nyo po na-i-handle? Kasi kagabi po, ay baguhan lang po ako sa page. Kagabi Apo. po, may nag-inquire po sa akin. So, siguro kung mga 11 o'clock na yun, kumbaga nag-ano na lang po ako, nanonood kasi ako ng mga YouTube, yung mga ng YouTube, nagtitraining, madalas po ako manood doon. Tapos, nakita ko may sa notification ko, tiningnan ko, nag-i-inquire pala siya. Tapos, ang ganda ng usapan namin, tungkol talaga sa barley kasi gusto daw niya bumili. Ang health niya daw po is kidney. Ngayon, pinaliwanag ko po sa kanya. Tapos maya-maya, iba na yung mga niya. Sabi ko, paano ko po ito? Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi may pagka-bastos na siya. Sabi ko, ano ba i-off ko na lang bigla? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, i-off ko na lang kaya. Okay. Doon po ako natakot eh. Rude customers. So parang bang para bang hindi bastos na malaswa, no? Ibig sabihin nagiging bastos yung kanyang pananalita, yung para bang inaaway ka na. Okay? Hindi naman po, parang iba po yung niya eh. Kasi tinatanong niya po ako kung mag-isa lang daw ba ako sa bahay. Tapos sabi niya, nasa labas ka ba? Sabi ko, hindi na po ako lalabas kasi gabi na po. So malaswa. Yun yung ibig niyong sabihin ng bastos. Hindi ko alam kung anong gagawin. Okay po. Kapag ka ganun po, no, wag niyo na pong patulan. Kasi po, kung naipaliwanag niyo na po at nagawa niyo naman na po yung part ninyo as legit distributor, no, about po kasi sa
barley products o about lang sa products ng company natin ang dapat pag-usapan. Ngayon, kung masyado ng personal po at na parang na feeling nyo po ay nababastos na talaga kayo, wag nyo na pong i-entertain. Tama po si Mentor Mark Ibayan, no? Wag nyo pong i-entertain lalo na kung personal na po masyado yung inyong nagiging usapan at nababastos na po kayo, no? So, syempre, ang priority natin is yung inyong seguridad, no? Hindi tayo dapat masyadong habol na sa kagustuhan mo makabenta, susundin mo siya, wag ganon. Mag-iingat po tayo, no? Pwede niyo pong sasabihin niyo, pwede niyo po siyang sabihin na sir, medyo out of the out of the topic na, or hindi na po yan sakop ng aking business, no? About sa business lang po ang ating dapat pag-usapan, pero kung ganyan po ang inyong nagiging behavior or attitude or response sa akin, pasensya na po. Humingi na lang din po kayo ng pasensya na po kayo, hindi ko po kayo ma-entertain about dyan. No? About sa product lang po ng company or about sa company lang po ang aking tanging masasagot sa inyo. Pero kung hindi po yan tungkol sa aking produkto, pasensya na po, hindi ko na po kayo masasagot tungkol dyan. Pagka makulit pa rin po, pwede nyo pong i-block. Yan, iba-block po yun. May ganun pong marami po tayong ganyan na na-encounter, no? Minsan may ganyan din sa akin na nambabastos. Minsan pagka medyo mainit na ulo ko, sorry pero nagpapakaanis na ako, minsan pinapatulan. Pero huwag niyo akong gagayahin. Huwag niyo akong gagayahin. Minsan nahamon pa ako ng suntukan daw. Diyos ko, minsan ganun. Basta masasayang lang yung oras niyo doon nga. Kumbaga, ang payo ko talaga is wag nang patulan. Pag hindi tungkol sa produkto natin, no, sa company, wag niyong i-entertain. Okay po? Kasi makaka-apekto po yan. Kasi pagka minsan napikon ka na, umantong pa sa pagkapikon, no? Napikon pa po kayo, minsan hindi natin masabi, baka bigla niyang i-report yung page ninyo. No? Gumawa siya ng eksena. Tapos mag-aya pa yan ng mga kasamahan niya, i-report natin to dahil di ako pinagbigyan. O, di ba po? So hangga't maaari, iba-block niyo na agad. No? Kapag makulit pa rin siya, as in yung hindi kayo tinatantanan, no? I-block niyo na po agad. May option naman po doon na iba-block ang inyong kausap. No? Kasi mahirap yun pagka pinagtripan ka na ma-report yung page nyo, mas malaki po magiging problema. No? So, ganun na lang po. Okay, thank you po. Ingat po sa susunod. Ingat po. Ayan, so thank you mga mentors sa mga question po. Salamat din kay Mentor Ira. Talagang masaya siya na sinasagot yung mga question. So mga mens, pupunta lang po tayo sa mga announcement natin. Marami tayong announcement po ngayon, So, sa mga iba pang tanong, siguro sa susunod, bukas, na meron pa tayong mga tanong. Inform nyo lang po ako. Pag may tanong kayo, chat lang po kayo. Yes po, ayan. Willing naman po si Mentor Ira. Sagutin po yung mga tanong natin. Ayan po. So, sa mga announcement natin, sa mga top mentors po natin dyan, excited na ba kayo na makita yung mga names natin? Nawa kasama ako doon sa month ng July. So, i-wait lang natin yung announcement kung kailan po gaganapin yung pag-announce po ng mga top mentors natin. So, congratulations in advance na po sa mga mentors na talaga naman nagtrabaho, nagsipag talaga, para masama dun sa mga top mentors natin, So, yan, wait na lang po natin yung announcement ng ating mother mentor kung kailan po yan gaganapin. And then, next announcement natin, sa mga nag-join din, yung sa gusto pang mag-join doon sa raffle promo ng Team Blast, So kasama po ako diyan. So excited ako. Dahil napakaganda, malalaking din yung mga prizes nila. Merong 3 mananalo ng 100,000. Aba naman, kumbaga yung ticket na binebenta nila is 100 pero ngayon po ay 200 na. Pero pwede pa pong humabol, Kasi wala pa naman po silang ina-announce na kailan
Ilan pa. So, pwede pa pong humabol sa mga gusto pa po na manalo. Ayan. So, makita natin, meron ding laptop, ano po, meron din mananalo ng 10 ng tigta 10,000, 5 tigta 10,000, 10 tigta 5,000, and 15 na, ayan, tama ba ako sa announcement ko? So, yun, abangan po natin po yan, ano? So, sa mga gusto pang humabol, pwede pang bumali. Meron pa po, available po yung mga ticket po. So, mag-ask na lang po tayo sa mga upline natin or kung sino yung ano na makatulong sa atin para makakuha pa tayo, maka-avail pa tayo ng mga ticket. So, wait din natin yung announcement nila kung kailan po yung raffle nila, yung gaganapin yung raffle po na yan. And the most and awaited and excited na pinakaabangan po ng lahat, ano, yung ating 7th year anniversary. Ayan, kung naging excited tayo noong nakaraang June, ano, mas ngayon, mas lalo tayo may excite kasi 7th year na. Sigurado ko laging may pa-surprise si President. Ano po, hindi lang sa tingin ko, yung 10 million na yan. Nako, nawa, ano, isa tayo sa mga milyonaryo na makakatanggap. Ano po, dahil 7 winners po ng Tigwa 1 million and yung ano, grand prize na yung sports car na Grand Camaro. Aba, mag-ano na tayo, ano na natin yan, na tayo yan. So, kailangan po na from June, nag-start po na makasama tayo sa raffle, maka-join tayo doon hanggang September 9 po. Kaya, ano na natin yan, abangan na natin, mag-join tayo, no? Sikapin natin na makasama tayo dyan. Ano po, sino ba rito mga gusto maging milyonaryo? Baka ito na yung time mo para maging manalo. So, mag-ano po tayo, magpasok tayo, biruin mo kahit copper pwede, no? Then hindi lang ikaw na nagpasok, pati yung bagong membro pwede nang makasali sa raffle. Pero kailangan po nandun po tayo, doon mismo sa araw na yon. Dahil kung wala tayo, baka hindi natin makuha yung ating panalo, yung ano natin, yung prize natin. So kailangan, no, abangan na natin to, sabihin natin sa mga downlines natin, sa mga group natin, o ito na yung pagkakataon na ninyo manalo, maging instant milyonaryo. Ano po? So sa business natin, hindi lang talaga ano, hindi lang tayo ang mananalo kundi pati yung mga bago din, no? Kasi maganda rin isama na natin yung family natin. So abangan na po natin 'yan. Ano po, at siguraduhin po natin na lahat din po tayo talaga kasama po diyan. So kung meron po kayong tanong sa mga announce natin, no po, pwede niyo pong i-chat, mag-chat po sa ating chat group po para mas maano natin kung paano yung mechanics po nung ating mga tawag dito, mga papremyo po natin. So ayan po. So congratulations po mga mentor, sa lahat po na nagstay. Salamat po sa pagtsatsaga, salamat po sa pakikinig, salamat sa dahil mas gusto pa natin na matuto. Ayan, salamat Mentor Ira sa iyong shinare sa amin ngayon. Salamat po mga mentor, mga core natin na talaga naman na nagbibigay talaga ng time at ano ba yun yung tinutulungan talaga tayo na matuto para sa business natin. So, ngayon po, kung wala na pong isasabihin pa yung ating mga core, yung mga leaders natin, pwede na tayong tumungo sa closing prayer. Sa mga core, meron pa po ba kayo idadagdag? Wala na po, Mens. Wala na. Ayan. So, pwede po akong magtawag. Mahilig po ako magtawag bandang closing ng mga mananang magko-closing prayer. So, sa mga participants po natin, pwede po akong magtawag dito kung sino magko-closing prayer. Ayan. Kasi kinakita ko kanina na ang ganda din ng smile kanina na Mentor Bajoy. Mentor Bajoy, pwede po ba kayo mag-closing prayer?
Hello, Mens? Naka-mute ka po. Hello. Mentor Bajoy, pwede po ba kayo mag-closing? Okay po, sige po. Sige po. Yes, ma'am po. Wala. Okay, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, good morning po. Maraming po salamat sa umaga ito na nag-aral sa training ni Mentor na nag-share na kanyang knowledge ng kalakasan, ng isip, ng katawan na i-share lahat po ng aming nalalaman sa mga taong gusto namin tulungan. Lahat po ng ito ay tinataas namin sa iyo. Walang hanggang pasasalamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ayan, thank you, Mentor Bajoy. Salamat po mga mentor. So, pwede na po tayo mag-unmute. Magpasalamat tayo kay Mentor Ira. Ano po sa mga natutunan natin? Thank you, Mentor Thank you, Mentor Ira. Thank you, Mentor Ira. Thank you, Mentor Thank you, Ira. Thank you, Michelle. Mentor Michelle. Mentors, Thank you, everyone. Thank you, mentors. Ingat Thank you, po. Mentor God Ira. bless.